Sa gitna na rin yan ng mga panibagong insidente sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi din ng grupo na suportado nila ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa diplomasya sa pangangasiwa sa pagkakaiba ng dalawang bansa. Gayon din ang panawagan ng presidente para sa mapayapang pagresolba sa naturang dispute. Pero ang problema kasi mga utol, ilang beses na bang ginawa ng Pilipinas ang makipag-usap sa China hinggil sa issue dyan sa West Philippine Sea o sa agawan na lang ng teritoryo? Ilang beses na pumunta pa ang ating presidente. Kung natatandaan ninyo, pumunta ang ating presidente sa Beijing para personal na maipag-usap kay Xi Jinping hinggil sa issue na to, bukod pa sa economical issue, pero dun muna sa West Philippine Sea. Pero anong nangyari mga utol? Umatras ba ang China? Umusog ba sila kahit ilang pulgada lamang, ilang metro man lang? Nag-back down ba sila sa pang-aagaw sa ating teritoryo? 'Di ba hindi? Lalo lamang sila naging agresibo at lalo lamang nila iginiit na kanila yung mga katubigan na yun at yung mga reef doon, yung mga isla doon, kanila at hindi sa Pilipinas. At lagi nilang iginigit na tayo illegal. Kaya nila ginagawa sa mga sundalo natin yung mga ganyan. Kasi illegal daw tayo pumapasok, kailangan daw natin magpaalam sa kanila. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lang mga utol, yung issue natin sa West Philippine Sea with China ay lalong lumalala. Yun na yung katotohanan dyan mga utol. At kung napapansin ninyo sa mga Facebook, no, ang dami ng caption o mga memes na lumalabas na atin ng West Philippine Sea, yung iba pa mga kababayan natin na on the way sa West Philippine Sea, tipong ganon. So yung iba ay ginagawang biruan na. Pero totoo lamang, lumalabas na rito yung pagiging makabayan ng ating mga kababayang Pilipino, dahil nakikita na nila unti-unti yung mga kawalangyaan na ginagawa sa atin ng China. Pero dito muna tayo mga utol, no? Ayan, mula sa Philippine Trending News, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Kapapasok lang, Diyos ko, nagwala ang Japan sa WPS, pinaulanan na ang China. Lahat nag-asabalutan na, title pa lang no? Pero pakinggan na natin to mamaya, may papakita ko sa inyo tungkol sa sinabi ng Beijing. Okay, game na. Napabilang ang Pilipinas sa mga bansang pangunahing bumibili ng mga aircraft at iba pang defense equipment mula sa Estados Unidos. Ito ay batay sa datos mula noong Abril ng taong 2023 hanggang sa Marso ng taong kasalukuyan. Sa loob ng naturang panahon, umabot na sa kabuang 505,348.6 milyon ang aircraft at defense export ng US sa Pilipinas. Ito ay pang-17 sa kabuang listahan ng mga bansang pangunahing bumibili ng mga armas at sasakyang panghimpapawid mula sa US. Batay pa sa datos ng US Department of Commerce, Industry and Analysis Aerospace Office at ng US Commercial Service, nakapagbenta ang Amerika ng kabuang $282.4 million na halaga ng mga civil aircraft at mga parte nito. Ang nalalabingang $66.2 million naman ay ibinili ng iba pang defense equipment. Kaya naman tayo bumibili ng defense equipments mga utol, ng mga kagaya ng mga aircraft at saka iba pa, yung mga missiles, dahil alam naman natin, alam nyo ng lahat to, na nagpapalakas tayo ng ating sandatahang lakas, dahil alam naman natin na napag-iiwanan na ang ating Armed Forces of the Philippines, kumbaga kung sa firepower, may threat tayo na hinakaharap. So yan din yung dahilan kung bakit bumibili talaga tayo ng mga kagamitan para maging high-tech man lang o maging advanced man lang ang weaponry natin din sa Pilipinas, dahil tayo nga ay talagang isa sa pinakabulok na yata ng mga kagamitan pandigma meron tayo. So sa ngayon medyo okay naman, kaya lang yung budget pa din ang pinag-uusapan niyan kasi napakamahal talaga yung mga bagay na yan. Kamakailan dumating sa atin yung BrahMos mga utol, meron na rin tayong HIMARS, okay, at iba't iba pa. At alam ko marami pa tayong orders na mga bagong mga warship na magmumula sa South Korea. Okay? So marami talaga tayong order, kasama na may order din tayo sa Israel, at yung mga jet fighters na bago ay ewan ko kung sa Sweden natin makukuha o yung F-22 Raptor ang makukuha natin. So hindi pa po tapos yung usapin doon. Pero ang one thing's for sure ay tuloy-tuloy po yung pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, dahil nga po sa napipintong
gera at o kaya dahil na rin sa ginagawa sa atin ng China, di ba? Tuloy muna natin. Samantala, maliban sa Pilipinas naman ay tinukoy din ng US ang mga bansang Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Vietnam at iba pang bansa bilang top markets ng mga US civil aerospace and defense exports. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Association of Generals and Flag Officers sa paninindigan ng gobyerno na igit nga ang soberanya o ang karapatan nito sa ng Pilipinas diyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Nanawagan ang nasabing grupo sa Armed Forces of the Philippines na protektahan din ang kanilang mga sundalo na nasa frontline. Batay sa isang pahayag na nilabas ng naturang grupo, suportado at nagtitiwala sila sa paninindigan ng gobyerno na igiit ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo na ang aksyon ng China Coast Guard at China Maritime Militia ay napaka-unprofessional, escalatory na paglabag ho sa United Nations protocols. Pinuri naman ng grupo ang mga sundalos na kabilang sa mga rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa may bahagi ng Ayungin Shoal dahil sa kanilang pagiging profesional sa kabila ng agresibong aksyon na ginawa sa kanila ng China Coast. Totoo naman talaga mga utol, nakakabilib yung mga sundalong Pinoy natin, no? Sa harap ng ganyan, yung mga humaharap dyan, yung mga nakatalaga sa ating mga katubigan, lalong-lalo na doon sa Ayungin Shoal, yung mga personals doon, di ba? Mga utol, na kung napanood nyo yung kwento ng sundalong nasugatan, sinampahan yung boat nila, yung reef nila, no? Sinampahan ng mga China Coast Guard. Winawalang yan na talaga sila harap-harapan. Pero ang utos nga daw sa kanila, kung hindi babarilin, hindi sila maipagbarilan. Maximum tolerance mga utol, pinababayaan nila. Okay, isipin niyo yung pakiramdam ng mga tao na yun, ng mga sundalong Pinoy natin na yun. Nasasaktan na no? Ikaw ba naman masaktan? Pero dahil sa utos at sila'y sumusunod sa kanilang duty, dahil professional sila, hindi sila nag-i-engage sa isang away, okay? O baka magresulta ng isang violenteng bakbakan. Okay mga utol, so kudos po sa mga sundalong Pinoy natin na nandyan, nagtatanggol ng ating teritoryo. At tama lamang naman talaga, suportahan natin ang ating gobyerno sa paglaban dito sa ating mga teritoryo, mga utol. Hindi ito panahon para magturuan, magdikdikan, at saka lalong-lalo na ang kumampi sa China. Sila na po yung gumagawa sa atin ng masama, di ba? Tuloy na muna natin, paki-comment ang inyong opinion. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano sinabi ng Beijing tungkol dito. Tuloy muna natin to. Guard. Sa pagpapatuloy pa ng ating balita, nananawagan ngayon ang ilang grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese sa gobyerno ng Pilipinas maging sa China para pahupain ang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan yan ng dialogo sa neutral at diplomatikong paraan. Ginawa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce Industry Incorporated kasama ng 32 na iba pang Filipino-Chinese business at civic federations ang joint statement sa gitna na rin yan ng mga panibagong insidente sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi din ng grupo na suportado nila ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa diplomasya sa pangangasiwa sa pagkakaiba ng dalawang bansa. Gayon din ang panawagan ng presidente para sa mapayapang pagresolba sa naturang dispute. Pero ang problema kasi mga utol, ilang beses na bang ginawa ng Pilipinas ang makipag-usap sa China hinggil sa issue dyan sa West Philippine Sea o sa agawan na lang ng teritoryo? Ilang beses na pumunta pa ang ating presidente. Kung natatandaan ninyo, pumunta ang ating presidente sa Beijing para personal na maipag-usap kay Xi Jinping hinggil sa issue na to, bukod pa sa economical issue, pero dun muna sa West Philippine Sea. Pero anong nangyari mga utol? Umatras ba ang China? Umusog ba sila kahit ilang pulgada lamang, ilang metro man lang? Nag-backdown ba sila sa pang-aagaw sa ating teritoryo? Di ba hindi? Lalo lamang sila naging agresibo at lalo lamang nilang iginiit na kanila yung mga katubigan na yun at yung mga reef doon, yung mga isla doon, kanila at hindi sa Pilipinas. At lagi nilang iginigit na tayo illegal. Kaya nila ginagawa sa mga sundalo natin yung mga ganyan. Kasi illegal daw tayo pumapasok, kailangan daw natin magpaalam sa kanila. Tapos, makipag-usap? Anong magiging resulta? Pero pwede naman talaga.
kung sila'y tutupad o magiging maayos silang kausap. Pakinggan muna natin tong isang mula sa PTV, no, sabi ng Beijing, no. Beijing handa na makipagdialogo kasunod ng insidenteng kinasasangkutan ng China Coast Guard noong June 17. Ito po yung insidente sa Ayungin Shoal na talagang halos magbakbaka na ang dalawang tropa, yung Pilipinas at ang China Coast Guard. No, pakinggan muna natin, ha. Handa ang Beijing na makipagdialogo kasunod ng nangyaring insidente sangkot ang China Coast Guard noong June 17. Ayon sa Chinese Embassy, makikipagtulungan ang Beijing sa Association of Southeast Asian Nation para maipatupad ang epektibo ng ang Code of Conduct sa South China Sea at maisulong ang konsultasyon ng Code of Conduct para makapagsamang mapangalagaan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Pero teka, kung maaalala ninyo, nagpulong ang ASEAN Coast Guards o 11 bansa ng mga Coast Guards, mga utol, kasama Brunei, Malaysia, Vietnam, iba't iba pa. Okay? Tapos doon nagbuo sila ng code na kung paano sila magmamamalakay o iikot dyan sa mga katubigan na may mga dispute. Pero take note mga utol, doon sa pagpupulong na yon hindi kasama ang China. Ngayon ang tanong, hindi po ako kontra sa dialogo ng China at Pilipinas. Ang tanong lang, kung magdadialogo ba o mag-uusap muli ang dalawang bansang ito, itong China may pag-uusap tayo, ang Pilipinas, tungkol dito sa para ma-resolve to na maayos itong issue sa West Philippine Sea, particular to sa Ayungin, tutupad ba sila? Yun lang naman yun eh. Tayo handa tayong tumupad, alam na alam ko yan, Pinoy ako eh. Diba mga utol? Tutupad tayo, meron tayong word of honor kahit papano, talagang iba tayo manindigan sa ating napagkasunduan. Kumbaga sa simpleng salita, usapang lalaki, madali sa ating mga Pinoy gawin yan. Sa mga Chinese, dito sa gobyerno ng China, tutupad ba sila sa mapagkakasunduan kung anuman? O ano sa palagay nyo? Comment nyo na lang. Kasi ako, ayoko na maniwala sa kanila. Maniniwala lang ako sa kanila kapag sila'y aalis sa ating mga teritoryo. Tatanggalin nila yung mga Coast Guard nila. Pwede silang umikot, pero yung pakialaman nila yung mga isda natin, pakialaman nila yung mga Philippine Coast Guard natin, at kung yung mga personals natin na umiikot sa ating mga teritoryo, kumbaga sa salitang kalye, awit, no? Anyway, mga utol, talagang ayoko na maniwala sa kanila. Kayo? Okay, tuloy muna natin mga utol. Dito muna tayo. Naniniwala din ang grupo na sa pamamagitan lamang ng constructive dialogue makakahanap ang dalawang panig ng parehong ground na maaaring magresulta naman sa maayos na resolusyon ng pagkakaiba ng walang sisihan at pagkundina. Samantala, kuha po tayo ng update doon nga po sa isinagawang pagdinig sa kamakailang insidente po sa West Philippine Sea. Dahil ang Department of Foreign Affairs abay magkakasapo ng pagpupulong sa kanilang Chinese counterparts kaugnay sa naturang insidente. Ayun na nga mga utol, magkakasanga ng pagpupulong. Okay, magpupulong, magkakasundo. Ang tanong, tutupad ba sa napagkasunduan itong China? Yun naman ang tanong talaga eh. Walang problema sa pagpupulong eh. Talaga may pag-usap yan. Pero yung mga lintik na yan, napaka-tindi ng kasinungalingang ginagawa. Kung napapansin nyo sa lahat ng speech nila, pinalalabas pa nila, Pinas ang mali. Lagi tayo ang mali. Pag may insidente nangyari na sila nagsimula, palalabasin na tayo'y mali. Ganun kasinungaling yung mga lintik na yan. Paano natin paniniwalaan pa yan? Diba mga utol? Well anyway, dumako na tayo dito at alam naman natin na okay, magdadialogo at dumako tayo dito sa ating kaalyado. Ito yung parang magandang balita para sa akin. Ng Pilipinas at Japan nakatakdang magpulong sa susunod na buwan upang paigtingin ang ugnayan sa seguridad at depensa. Yan talaga, dyan naniniwala ako. Okay? Pero doon sa sasabihin ng China kung ano man, parang hindi, di ba? Tuloy mo, simulan na natin to. Defense and Security Meeting ang Pilipinas at Japan sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bibisita sa Pilipinas sa July sina Japanese Prime o Minister for Foreign Affairs Kamikawa Yoko at Defense o Minister of Defense Kihara Minoru.
Layo ng pagpupulong na paigtingin ang kooperasyon at ugnayan sa larangan ng seguridad sa kabilang umiinit na tensyon sa rehiyon. Samantala, nakahanda din na tumulong ang Japan para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard at isulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Yan ang kaibigan, di ba? Etong China, nagsasabi pa na kaibigan natin sila pero binubuli tayo. Yan ang kaibigan, no? Tutulungan palakasin ng ating mga barko, tutulungan tayo sa barko, tutulungan tayo dito, paigtingin ng ugnayan sa seguridad ng ating mga katubigan. Yan ang kaibigan para sa akin. Yung Japan. Hindi yung China, mga utol. Maniniwala ba kayo na kaibigan natin yung mga yon? Hindi. Yung gobyerno nila. Pag yan tayo dumikit-dikit sa mga yan, feeling ko sasakupin tayo niya mga yan, yung mga utol. Feeling ko lang, hindi ko sinasabing totoo yun, pero ganun yung pakiramdam ko na sa kanila Feeling ko sila sobrang sinungaling nila. Wala silang isang salita at hindi pwedeng panghawakan ang kanilang sinasabi. Yan yung pakiramdam ko. Ngayon, maniniwala nga lang ako sa kanila. Uulitin ko lamang kapag sila'y umalis sa ating teritoryo at hayaan nila. Dahil Pilipinas, dahil kaibigan namin kayo, hahayaan na namin sa inyo yung mga teritoryo na yan. Dahil sa inyo naman talaga yan. Hindi na namin kayo gagambalain. Pero yan yung namin, patunay na kami kaibigan ninyo. Yun ang dapat nilang ginagawa. Doon pa lang ako maniniwala. Pero other than that, hindi mga utol. Kayo, tuloy muna natin to. Ito talaga, Japan, no? Tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibang balita na to, mga utol. So, yan lang muna, mga utol. So, dininig na rin sa Senado itong tungkol sa issue sa West Philippine Sea. At syempre, kapag ganyan, magka-come up na naman ng panibagong solusyon. Pero ayon nga kay President Bongbong Marcos, dapat may bagong approach na dito na gagawin sa issue dito sa China, sa West Philippine Sea. Kasi hindi na epektibo yung dialogo Hindi na epektibo yung mga protesta. So ano ba dapat? Hindi ko rin alam, mga utol. Pero sa palagay ko dapat umaksyon. Dapat ang umaksyon dito ay ang United Nations. Okay? So yun ang feeling ko. So kahit anong pagkondena nila, hindi naman natitinag itong China. 'Di ba? Palagi pa nilang pinalalabas na tama sila. Okay, sa akin, kailangan ng umaksyon ng United Nations. Lagyan nila ng sanction siguro kung alam nila, nakikita naman nila yung ginagawa Kampi nga sila sa atin ng problema, wala namang aksyon. No? So anong aksyon? Hindi natin alam kung paano kasi wala naman magkukulong. Kukulongin? Hindi. Pwede, hindi naman ang pwede nila yatang gawin, tablahin, no? Parang ganon, economically. So, yun. Aantayin na lang natin hanggang sa susunod. Pero, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang paglaban ng ating gobyerno sa ginagawa sa atin ng China o pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Okay mga utol, sana ay medyo lumiwanag tayo. Maraming salamat sa Philippine Trending News. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.